Siya ang ipinagmamalaki ng Lowell, isang matatag at palaban na Irish na boksingero mula Massachusetts na hindi pa nababagsak sa buhay niya. Noong Hulyo 18, 1978 umakyat sa ring si Dickie Eklund kasama si Sugar Ray Leonard, isa sa mga pinakamay talento na boksingero ng kanyang henerasyon. Ang gabing iyon ang naging pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay. Lumaki si Dickie Eklund sa Lowell, Massachusetts, sa isang malaking pamilyang Irish, kung saan nangihibabaw ang lakas at boxing. Nagsimula makipaglaban si Dickie sa kalye sa edad na 12 kalaban ng mga nasa hustong gulang na doble ang edad niya. Nakaipon siya ng 174 na panalo sa 200 laban. Bilang amateur, nanalo ng 2 kampyonato sa New England Golden Gloves at lumipat sa profesional na boxing noong 1977. Nagkaroon siya ng sunod-sunod na 10 panalo at nakilala bilang pinakakapanapanabik na boksingero sa kanilang rehiyon. sinasamba siya ng Lowell. Mabilis, mailap at imposibleng mapabagsak, wala pang nakabagsak sa kanya. Siya ang idolo ng buong bayan. Ang ipinagmamalaki ng Lowell. At noong 1978, dumating ang pinakamahalagang laban sa kanyang buhay. Si Sugar Ray Leonard ay hindi lang basta magaling na boksinggero noong 1978. Isa siyang pambihira, isang Olympic gold medalist na may kidlat na bilis ng kamay at nakakasilaw na footwork na nagpabagsak sa lahat ng kalaban. Pumasok siya sa laban na ito na may 12 panalo at walang talo. Pinag-uusapan siyang susunod na kampeon ng mundo. Lalaban siya sa Boston na parang nasa likod bahay lang ni Eklund. Lahat ng tao sa Lowell ay naniniwala na may tsansa ang pambato nila. At si Dickie Eklund ay naniniwala rin doon. Ang laban noong 18 ng Hulyo, 1978. Heinz Auditorium, Boston, Massachusetts. Siksikan ng tao para mapanood ang lokal nilang bayani laban sa sumisikat na bituin mula Maryland. Sa unang 2 round, tinansya muna ng 2 boksingero ang isa't isa. Sinusubukan ng abot, pinag-aaralang ang mga galaw, at hinahanap ang tamang distansya para makapagpatama ng malinis na suntok. Sa huling 30 segundo ng ikatlong round, nagpakawala si Leonard ng sunod-sunod na malalakas na suntok na kayang magpatumba ng karamihan sa kanyang mga kalaban.
Sa ika-4 na round, muling umatake si Leonard gamit ang malalakas na kanan at kaliwang suntok. Pero patuloy umiilag si Eklund gamit ang kanyang ritmo at abot para ilayo si Leonard. Sa sumunod na round, ginamit ni Dickie Eklund ang maliksing footwork at may lap na kilos para patuloy magbintis ang kampiyon sa Olimpiko. Salamat. Sa ika-6 na round, nabasa na ni Leonard ang galaw ni Eklund at pinatumba siya sa lona sa unang pagkakataon sa kanyang karera sa pamamagitan ng isang mabagsik na kanang suntok na sinunda ng isang matinding kaliwang suntok. Nalagpasan niya ang bilang at tumayo siyang nakangiti. Sa ika-7 round, dinagdagan ni Leonard ang presyon gamit ang malalakas na suntok sa katawan at mga kombinasyon sa ulo. Hinaya ni Eklund ang lahat at nagpatuloy. Habang nagpapahinga, sinabi ng ina ni Eklund na nasa tabi ng ring na may luha sa mga mata. Sa kanyang kampo, na itigil ang laban kung mapapasama pa siya. Walang nakinig sa kanya. Mukhang determinado si Eklund. Sa round 8, sunod-sunod na pinakawalan ni Leonard ang kanyang suntok. Nandun lang si Eklund, nagtitiis at nagtatanggol sa sarili. Sa pagtatapos ng round, tinamaan ni Leonard si Eklund at nagbukas ng sugat sa ibabaw ng kaliwang mata nito.
Sa ikasiyam na round, binuksan ni Leonard ang sugat sa ibabaw ng kanang mata ni Eklund, na noon ay may sugat na. Dugoan na sa magkabilang mata at nanginginig ang mga binti, muling bumagsak si Eklund sa sahig. Nairaos niya ang bilang, tumayo siya at patuloy nang ngumiti. Desidido siyang tapusin ang laban na nakatayo. Dumating na ang sandaling humubog sa buong buhay ni Dickie Eklund. Bumagsak si Leonard sa sahig. Akala ng referee na dulas lang siya, pero dumaan si Eklund sa ibabaw niya na parang katatapos lang sakupin ng mundo. Sinabi ni Dickie na knockdown yon. Ganun niya ito tinawag habang buhay. Sabi ni Leonard, nadulas lang ako. Sa round 10 lumabas si Leonard na determinadong tapusin ito. Nagkaroon ng isa pang knockdown, pero tumayo ulit si Eklund matapos mairaos ang bilang at tinapos ang laban ng nakatayo. Pagkatapos ng lahat, kumbinsido ang mga hurado. Nakakaisang desisyon. Sugar Ray Leonard. Sinabi ni Leonard, mahusay na boksinggero si Dickie Eklund. Gusto ko siya magtagumpay. Umalis si Dickie Eklund sa estadium bilang lalaking nakaabot ng 10 rounds kay Sugar Ray Leonard. Sa Lowell, dahil doon, naging alamat siya. Pero hindi yun nagtagal, dahil ang buong karera niya ay naputol dahil sa mahigit 66 na pag-aresto dahil sa mga kasong may kinalaman sa droga noong unang bahagi ng dekada 80. Halaunan, bumalik siya. Lumabas siya ng kulungan. Nagparehab siya at naging trainer ng kanyang half-brother na si Mickey Ward. Magkasama silang isinulat ang isa sa pinakatanyag na kwento sa boxing,
sa pamamagitan ng 3 laban kay Arturo Gatti na pawang tinanghal na laban ng taon. Isang Hollywood film noong 2010, The Fighter, kung saan nanalo ng Oscar si Christian Bale bilang Dickie Eklund. Si Dickie Eklund ay natalo kay Sugar Ray Leonard sa unanimous decision matapos ang 10 rounds. Ginugol niya ang natitirang buhay niya sa pagkukwento sa sinumang makikinig na napabagsak niya si Leonard. Mag-subscribe para sa iba pa at mag-iwan ng komento. Knockdown ba yon o nadulas lang? I-share ang opinion mo.